pa rin ng lupa, ay yung paa sa lupa. So, isa pang magandang halimbawa, Wilson. Palakpakan natin si Wilson. Thank you to our guru. Oo, first, I just like also to thank and appreciate all of your time. Alam niyo naman sa media, I'm part also of the media. I've been with EP5 and 1PH for over 15 years. I have a program there for, Think Positive for every Sunday for 15 years, and I used to be part of DZMM also, Radio Negosyo with Carl Balita. So, alam mo, lalo na kayong lahat, yung mga nasa field, no? Kung gaano kahirap ang trabaho nyo. Kaya nga marami yung sa aircon, yung mga nasa talking head sa TV, di ba? Parang sinasabi natin, it's parang mahirap na trabaho nila. Hintayin nyo pag pumunta kayo sa field. Di ba? Di ba yung kukuha ka ng istorya, makikipagagawang ka sa pwesto para makakuha ka ng magandang interview. It's really different. Just like me and Wilson, kasi the reason why we can relate, I started kasi my sales career when I was age 12. Age 12, start na ako. And ako po ay laking tondo, pero hindi ako lumaki sa farm. Hindi ako lumaki sa farm. And, anong part lang ng tondo? Nakailang lipat kami sa Jose Abad Santos, Raha Matanda, tapos Nag-Ilaya, Nag-Carmet Lanas, Nag-Nara. Oo, so paikot-ikot lang. And I can still remember when I was age 12, that was the most challenging moments in our lives. Nalugi yung negosyo ng aking ama. So for 3 years, we were so depressed, financially depressed. Ang hindi ko makalimutan talaga yung naputulan kami ng kuryente. Nung naputulan kami ng kuryente, alam mo, yung nakikiusap yung magulang mo sa magpuputol, na hindi ka naman pwedeng payagan. And then one week kami walang kuryente. Eh, may mga kapit-bahay kami mga marites. Tinanong, ako na kayong kuryente. Sagot mo lang nag-candlelight dinner po kami, huwag kayong makialam. So, pag pumapasok na school, during that time, grade 6, walang pera, walang baon. During recess time, I will go to the comfort room and open the faucet and drink as much water as I can. That will be my need. So, ito yung na-realize ko na when I was selling. Sino sa inyo nag-try na rin kayo magbenta? Nag-try na kayo? Raise up your hands. People you expect to buy from you will never buy from you. People you least expect to buy from you are the ones buying from you. People you expect to support you are not the ones supporting you. People you least expect to support you are the ones supporting you. So, to cut the long story short, I hit my first million when I was in my 20s. From toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt, lahat. Nabenta ko na. And I've been in sales for 48 years already, technically, as of today. So, I started work, I've been in sales in 48. Kung ano tayo mag-compute, okay, alam niya ako ilang taon na ako. So, basically, inabutan ko yung 8-track, inabutan ko yung 33 na plaka, inabutan ko 45. Inabutan ko pag magluto sa uli, inabutan ko mag-plancha sa uli, inabutan ko yung jeep ng Benchico. So, I've lived long enough. And I'm really so thankful and grateful. And right now, people ask me, what have I have 18 best-selling books. And then done a lot of things. But little did people do not know. Number one, I never finished my formal school. I never finished college. But I'm proud to say that even though I never finished my formal schooling, I became the first and last summa cum laude at my campus when I was at 26. Lagi bibas ko. Kung galing mo, bakit papalik ang pangalan? Oo, hindi ko. Lahat na pagka ng Paolo Avelino. Pero, okay lang daw huwag ka magpalit ng pangalan, huwag ka lang magpalit ng mukha. Yun nga, I
I became the first and last summa cum laude at my campus when I was at grade 6. Gusto nyo malaman pa ito, wala nyo na title na summa cum laude. Ako yung pinakauna at ulit sa dati ang 10 taon sa elementary. No, seriously, I failed grade 6 4 times. Yeah, in the Chinese school. So, yun na. If you know me from the past, kung kailangan nyo ko, you would tell me na talagang I'm not going to be successful. Kasi number 1, baksa ko na baksa. Number 2, wala namang pedigree. Number 3, hindi ko nakapagtapos. Pero nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Sa buhay pala, hindi mahalaga kung saan ka nagaling. Ang mahalaga kung saan ka patungo. Hindi kasalanan ng Diyos na pinanganak tayo. Pero isang malaking kasalanan sa Diyos pag tayo ay walang ginawa at namatay tayo ng ilang. Agree? Kaya nga with that background, that's the reason why I became an advocate of financial literacy. Bakit? Sisimplihan ko na lang ito. Lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo, nandito, isang common denominator natin na gusto natin makalaya sa kahirapan. Do you all agree? Yes or no? Yes. Hindi naman yaman ang pinag-uusapan natin dito eh. Yung simple lang na makakain na 3 beses sa araw, walang problema sa pambayad ng kuryente, edukasyon, gamot. Yun lang. Kung matustusan lang natin lahat yan, kahit di tayo mayaman, okay na tayo. Do you agree? Pero problema, yung mismong means of survival, ay yung pa lang, hirap na tayo. Nag-i-edge nyo? Opo. That's the reason why I came from that. I hate being poor. And that's the reason why I'm taking the challenge and helping Filipinos to be financially free, to be free from financial stress and be free from being poor. Kaya tayo nandito. Yan ang open sale. Maraming salamat. Ang galing. May nagsabi, thank you very much. Alam mo, may nagsabi, yung June 12, sineselebrate natin every year, araw ng kalayaan. Pero ito, pinag-usapan natin dito, kalayaan sa kahirapan. Freedom, financial freedom. Before everybody's, may tatlo na nag-text sa akin na taga-media watching my Facebook Live. Ang tanong nila, ready na kayo sa mga tanong ninyo? Ang tanong nito, can you please give 3 biggest financial mistakes Filipinos make that keep the people from achieving financial freedom? Can you mention 3 biggest financial mistakes ng Pilipino sa buong bansa na kailangan natin ma-overcome para magkaroon ng financial freedom? Siguro yung pinakamuna, no? Yes. Yung, I'm sure all of you are familiar with the word called inflation. Are you familiar with inflation? Yes. Ang ibig sabihin nun, yung pagtaas ng bilihin at gastusin. Yes. Question, control ba natin yun? Hindi, di ba? Pero yung, alam mo, isang malaking pagkakamali, well, is this eh. Yung inflation, di natin control. Pero isang malaking pagkakamali talaga natin po ng Pilipino, yung lifestyle inflation. The more you make, the more you spend. Pwede tayo mag-real talk? Pwede tayo mag-real talk ngayon? Of course. Alala niyo pinakaunang kita niyo nung nag-umpisa tayo? Yes or no? Maliit o malaki? Yung maliit ang sweldo na pagkakasya sa may sobra pa. Nung lumaki na, nagkulang na nagpaputang ka. O baka ako lang may problema. Kaya nag-gets nyo ba? Yes. So the problem is not the income. The problem is the person who's handling the income. Bakit siya nagkasya ng maliit? Eh kasi maliit lang gastusin, hindi ka tumataas sa bilhin. No. Ito lang ang na-realize ko. Sino-sino nanggaling sa pamilya pamos at medyo financially challenged kay taas kami? Alam mo, philosophy ng isang tao pamos. Mas maganda na kumain sa beses ng araw kaysa walang kain. Mas maganda na tumira sa maliit na bahay kaysa tumira sa kalsada. I would rather have something rather than what? Nothing. That's the reason why nung dumating yung unang kita mo, pinagkainat-ingatan mo, ayaw na bumalik sa dati mong katayuan. Tama mali. Tama mali. Pero nung lumaki na income, gumanda rin.
Okay, ito na yung bagong kita. Ito na yung mindset mo. Ito na ang panahon ng paghihiganti. Lahat na di mo kinakain mo na. Lahat na di mo sinusubukan mo na. Lahat na di mo pinupuntahan mo na. O ano problema? Nasaan na? Pero yun nga, ang income naman, hindi naman stable yun. Pero yung lifestyle mo, mataas na eh. Ako mali. So, nung bumaba ang income mo, hindi ka na willing bumaba. So, the problem, again, that's number one. Marami kasi, ang concern kasi ng tao, sinasabi, kulang yung income. Yung pangalawa, yung way of thinking kasi karamihan natin mga Pinoy, na minsan, yun ang nagtatrap sa atin sa kahirapan. Like for example, ano maraming sinasabi ng karamihan? Hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong ano. Kasi ganito, kapital ang problema mo. Kapital. Bigyan mo ng 1 milyon ang isang taong walang kaalam-alam sa buwan. Bigyan mo ng 1 milyon sa tambay. Bigyan mo ng 1 milyon. Balikan mo siya after 1 year. Anong status niya? Ubus na. Tanggalin mo ang pera ng 1 bilyonaryo. Katulad ng katabi ko. Teka lang, challenge siya. Pag nilang siya. Tanggalin mo yung negosyo niya, tanggalin mo lahat ng asset niya, balikan mo siya after 1 year. That's the point eh. No, the problem, yung sabi, hindi ako makapag-umpisa dahil wala akong pera. Ito, binigyan mo ng pera, ubusog. Ito, tinamera mo ng pera, o nagkapera mo eh. Pagpapatunay, no offense me, kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, dahang-dahang maubos ang pera mo. Pero kung ikaw, kahit wala kang kapera-pera, pero may alam ka, may experience ma, may karunungan ka, lahat kayo nandito. Kahit sa kahit alin, mabubuhay kayo. Kasi alam niyo yung broadcasting, alam niyo yung journalism eh. You can write anything, you can again make money. Do you agree? So the problem is not the income. The problem is the person. And the third reason kung bakit nahihirapan ng tao talaga, because they lack of financial literacy. What do I mean? Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap mag-negosyo pag di mo alam. Malulugi ka. Mahirap mag-invest pag hindi mo alam. Mas-scam ka. Tama mali? So, my next question to all of you right now is this. May kakilala kayo ng mga taong kumikita ng mga 50,000 naman? 100? A million? Naman, 10 million naman. Ito, walang dito. Pero nagigets nyo? Nagigets nyo? May kakilala kayo? May nababalita kayo? Yes or no? So question, posible o imposible? Posible o imposible? So ano yung sabihin? Meron silang alam na hindi mo alam. Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Ano gagawin mo? Sana all. No? Ang gawin mo, pag-aralan mo. Kasi pag natutunan mo, pwede rin mangyari sa'yo. Do you agree? Yes. Come on, talk to me. What's 2 times 2? 4. You're nice na. 2 times 2. 4 times 2. 8 times 2. Ba't pare-pareho ang sagot natin? Kasi all of us inside is to learn the system of multiplication. So what do I mean? If you know the system of the rich, you follow the system of the rich, you will get the same answer and result. Yun nga nakakalungkot eh. A lot of people want to eat a cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, you will never run out of cakes. Maraming tao gusto yumaman. Pero iilan lang ang tao ang gustong pag-aralan kung paano yumaman. Kasi kung biglang yaman na, o nagkapera ka nga, pero hindi mo alam yung proseso, mauubos yan. Ulit, wala ka na naman. Pero pag alam mo yung proseso, hindi ka mauubos. Yun na. Very interesting. Yes. Mr. Dries Raul Reyes of Business Mirror. For beginners now, how do people invest in stocks in the Philippines or abroad? When it comes to investment, is this first rule in investment. Gusto nyo matuto mag-invest? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Never invest in something that you do not understand, no matter how profitable it may be.
Pag hindi mo naiintindihan, pagtanong mo sa'yo, pag naiintindihan mo kayo stock market. Ay, pag hindi, parang sinasabi mo, ba't ka ba mag-drive? Hindi. Sige, mag-drive ka, mababang gahin. So, if you want to get into something that you are knowledgeable. So, anong magandang investa ng maraming pera ngayon? Yung mga, let's talk about safe muna. Kasi, alam mo, pag sa investment, kung kayo magpapasinaw sa pamilya pag-usapan natin. Oo, yung mataas na interest, pag-usapan natin. Pag-usapan muna natin. Pag-usapan muna natin yung safe. Sino may 500 pesos dito? Di ba dahil? Wala. May kita kayo dito, mamaya? Hindi, 500. Yes or no? Kaya safest talaga pag-ibig MP. Di ba, pag-ibig MP2, kung pag-ibig member kayo, di ba, based on the past 5 years na Wilson, we're talking about an average of 6 to 7% interest per annum. Ang kanyang performance. And then the good thing about this is tax-free. Tax-free. 20% nawawala dyan sa mga investment ko, walang tax. Oo nga, malaki ang interest. Ang second na safest to invest is e-banks, electronic banks. Totoo ba yun? Yeah, okay, let me explain. Kasi may traditional bank at saka may electronic bank. Yeah. Ang traditional bank, may space, may tao, may building, may OPEX, may building. So ang laki ng overhead yan. At saka ang laki ng capital expenditure. So ang ginawa nila ngayon, nag-open na sila ng e-bank. Mismo yung mga Robinsons yan, di ba? Oo, di ba? So nag-open na rin sila, wala na silang technically OPEX. Sa OPEX doon. Mababa na. So, ang ginawa nila dito, less than 1% interest per annum. Dito man, nagbibigay sila ng 3.5% to 8% interest per annum. How come they can afford to give a higher interest? Because they don't have capex and OPEX. Ano example? Robinson? Hindi. Baka nag-endorse na ako dito. Okay lang. Like for example, GoTime, CLMG, di ba? Sa Gcash, meron din. Di ba? Sa PayMaya, meron din. So, make sure lang, when you invest in mga ganito, they must be covered by the PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, by 1 billion pesos. So, the way to go around it, kung may 10 million ka, kung may malaki ko. They open ka sa Samsung Bank mo, kapo 1 million. So, covered lahat yan. So, that's the second one. I think, kung gusto nyo lang talaga, alam mo, for simple people just like us, na hindi mo isipin, ito yung 2 best route. Yung the other routes na iisipin natin, ako medyo risky and tricky na yun. And then, kung mayroon ka mas maraming pera, aside from migration, the safest investment you can get is real estate. Lupa. Kahit sa probinsya mo, bumili ka ng 100,000 na lupa. After 5 years, hindi 100,000 na yan. Pero make sure na may right of way. Baka kailangan ng helicopter. So, lupa ang pinaka-safest. We will never do. Or just to tell you, ganito na lang. Guys, listen. Name me 1 billionaire, isang bilyonaryo sa Pilipinas na wala sa real estate business. Lahat sila nandun. And that's the point. Kasi yan na nagpayaman sa kanila. They started a business, kumita sila ng pera, kumuha sila ng cash flow, ano ginawa nila? Bumili ng lupa. Perfect example si SM. Diba? Si SM, bibili ng Roland yan, 1,000 per square. Bukas, ilalagay ng sign ha, bukas na soon to open SM. Magkano na yung lupa, yung property ngayon doon? 1,000 per square pa ba? Hindi na, mag 10,000 per square na, times 10 na agad, di sila nag-build. Kaya nung nag-build sila, magkano na, magiging 20,000 per square na. And then soon to open, meron na silang SMDC sa tabi. O magkano na yan, di 40,000. From an original 1,000 pesos, imagine mo na 40 times na wala lang silang ginawa. Saan makikita ng ganong klaseng pera na lihan? Only through real estate. Yun, next question. Ang question dito, may nagtatanong dito, can you, kasi marami ka daw nakilalang mga celebrities and famous people in the Philippines. Can you cite 1 or 2 or 3 examples na pwedeng role model for financial prudence or good habits in saving money?
Yeah. mga celebrities na Sino pwedeng na pag-ibig? gawing role model Yeah. by ordinary people in the Philippines and inspiration. Napakaganda ng question ni Wilson. Oo Pero nga eh. kadalasan naman Totoo yung yun. pinag-usapan natin mga celebrities. Ano yung niliting Kasi natin meron ending? naman Grabe 100 na billion. Hindi, maraming ending ng mga celebrities na kakilala natin, whether artista, basketballista. Ano ending? Naubos ang pera. Nagigets nyo? Michael Jackson na bankrupt. Oo. Pero buhay pa siya hanggang Oh, yeah. Kaya alam mo kung ano may idol talaga when it comes to Yes. very simple pero ano Yes. pero alam ko ni dati si Morning, Morning. Si Ara ko. What do you call him, Mark? Aga. Sorry. Ano mo, Gets? Kunin mo kapel, kunin mo kapel. Oo, ganun talaga. Oo. Ganun mga bilang iniisip ko ngayon. Oo. Hindi, yung mga tao palalapit sa kanila, we call him Morning. Kasi nagkasama rin, matagal kami nagkasama rin kami. Kung alam ni Kuya dati kasi, dati ako nag-artista kahit ano. Wow. Di ba kasali Saan ka nag-artista? Oo, yeah. May series ka doon, di ba dati? Di ba, Baxter? Sorry. Alam ng subscriber na Viva Maxo. Pag-legal siya, pero during na kasama kami sa mga TV series. TV series. Wow. Yeah, kasama rin kami sa For the Boys during that time. Tapos si Aga, si Really, really. Anong ginagawa niya na admire ka na pwedeng gayahin ng ordinaryong tao? Nung kumikita siya, ang ginawa niya, doon natuto siya actually nung una. Yes. Ano yung parati siyang ubos eh. He was really spending. Oo. Nagprank ka siya. Oo, napangrap yun. Ilang, ka? Yeah. Before. Tapos natuto na siya, nung kumikita na siya. Ang unang investment niya, sinabi niya sa akin, lupa. Oo. Lupa siya. Yeah. He bought properties. Yeah. Ang second investment niya na alam ko, franchise. Alam ko Yeah. na negosyo. Pero di yung public na, hindi yung sa franchise. At alam niyo siguro yung malapit na franchise sa kanya, alam niyo yun. And then, ang isang third na hindi alam ng tao, collector niya ng paintings. Sobrang daming paintings ni Aga. Yeah. And then, yun nga, ngayon, bigate na yun. Payat-yat na yun. So, and then nag-branch out siya. Isang pang galing magaling ni Aga. Nung nag-expansion ng business, he expanded based on his core competence. Hindi siya nagtayo ng ibang negosyo. Nagtayo siya ng production. Alam mo ba yung Miracle at Cell? 7. Oh, yeah. Cell. Number How 7. much money did he Oh, make? yeah, it made a lot. Siya producer ka? He was one of the producers. Producer siya doon. Anong title? Miracle Cell number Diba? 7. Ang laki ng kinita. Oo, top grocery yun eh. That movie is enough more than enough to be second. Miracle number 7. So, marunong talaga siya. So, yeah, that's number 1. Second, talagang shoutout kay Goma. Richard Gomez. Richard Oo. Gomez, for me, is the second. Top on the list talaga. So, si Richard naman, sobrang rin, pardon me for this word, Yes. very shrewd but very wise. Yeah. Sobrang, alam mo yun, dami. Sobrang galing mo lang. Pero sobrang galing nun, sobrang galing. Magaling mag-invest sa property na siya. And the third for me right now na talagang sabihin natin na magaling talaga si Coco. Yes. Coco Martin, sobrang galing mo. Kasi si Coco, right now, aside from, may cash cow siya eh. Di ba yung ano niya? Dito bagay ang compared to that, probinsyado. So imagine mo, you rose up from an extra to an actor, from an actor, tapos ngayon nag-co-prod siya eh. Nag-co-prod na siya eh. After co-prod, naging director siya. Right now, may business na. Sa kanya yung Bida, dishwashing liquid. Kasama siya. Ano pa? Bida, dishwashing liquid. Dishwashing liquid, kasama rin. No? So, ito yung mga tatlo na sinasabi ko talaga. Kasi, may mga female dyan out there, pero hindi ko masyadong familiar, pero ito yung familiar. So, 3 good role models. Yeah. Very good.
Ay, tanong si, Cesar, Net 25. Sir, ano po masasabi niyo na marami na rin po na nasa showbiz industry na pumapasok sa larangan ng pagnenegosyo? Comment. For yung mga marami na daw sa showbiz na negosyo. Yes. Well, I think majority of the movie stars right now of itong time na ito, they realize you're only good as your last movie. You're only good as your last call still. You're only good as your last taping. Alam mo, nagaling naman tayo sa industry din, di ba? It pays well. One day should go, 1 month na trabaho ng ibang tao. Pero yun nga, may mga araw na talagang when it rains, it pours. Yes. Di ba sabay-sabay, pero bigla naman may 6 months to 1 year, minsan walang project. Specifically, ang nangyari doon, di ba, because of piracy, because of, yung streaming, Netflix, lahat, di ba? COVID, ang dami na kaya nagbago na talaga. So, marami talagang natuto na mag-business. And I'm really so proud na they're open. Kasi ang nakakalungkot, yung sa era namin, yung sa panahon namin, yung mga 80s and 90s, nahirapan talaga yung mga ibang artista na to adjust. Kasi yun ang alam nila eh. And then kasi reality yan, guys, reality yan. May season na sikat ka eh. May season na kahit ano gawin mo, ikaw ang hari eh. Pero may season, nung nawala na yung nahirapan sila mag-adjust, mag-adapt. Kahit may offer, ayaw na nila tanggapin. Kasi hindi na sila bida or mababa na yung PF. Nagigets mo? So ayaw nila mag-adjust. Well, yeah, sometimes it's because of ego or pride. So nahirapan. Kaya nga may mga events na may mga sobrang sikat good song. Pag nag-meet pa kami, ito yung kwentuhan. Hindi mo ba alam dati, dati ito ako. Pero kung na natin pag-usapan, para sa loob-loob lang, mahirap pag-usapan yung dati. Pag-usapan natin yung ngayon. So that's the reason why there are some of them are really having a hard time to adjust. Pero yun nga, the young generation nowadays,